Samantala, dati na pong nadawit sa ilang kontrobersya si DILG Undersecretary Rico Puno. Kabilang na riyan ang umano'y palpak na pagresponde sa Luneta hostage crisis noong 2010. Nasama rin po ang kanyang pangalan sa mga umano'y tumatanggap ng weteng payola na dati nang itinanggi ni Puno. Naritong report ni Isay Reyes. August 19, isang araw matapos bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, pumunta si Undersecretary Rico Puno sa condominium building na tinitirhan ni Robredo kasama si Police Senior Superintendent Oliver Tanseco. Gusto raw nilang pumasok sa condo unit ng kalihim pero di pinayagan ng security. Sinadya rin ng grupo ni Puno ang opisina ni Robredo sa Napolcom. Ang kaduda-dudang kilos na ito ni Yusek Puno gustong paimbestiga na Senadora Miriam Defensor Santiago sa Senado ngayong araw na sa pinamimunuan niyang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws. Be transparent. Kung inosente ka, sumagot na kaagad. How can you be transparent if your lips are sealed? Eh bakit siya mananahimik? This is all puzzling to me. Mula pa nitong Biyernes, sinusubukan na ng GMA News na kunan ng reaksyon si Puno tungkol sa issue pero hindi siya sumasagot. Noong Agosto 2010, uminit ang pangalan ni Puno ng maganap ang Manila Bus Hostage Crisis. Bilang Undersecretary for Public Order kasi, si Puno ang nangasiwa sa PNP na siyang in charge sa negosasyon at pag-rescue sa mga dayuhang bihag noon. Pagsapit naman ng Setyembre ng parehong taon, nadawit si Puno sa weteng. Sa listang isinumite noon sa Senado ni retired Archbishop Oscar Cruz, nakasama ang pangalan ni Puno sa umano'y recipients o tumatanggap ng weteng payola. Pinabulaanan ito ni Puno. Sa gitna ng mga kontrobersiya, nananatili raw ang confidence noon ni Pangulong Aquino kay Puno na kilalang malapit niyang kaibigan at shooting buddy. Isay Reyes, GMA News.